Magandang araw po mga kaibigan. Ang inyong kaibigan na si John Wick ay muli nagbabalik para sa isa naman pong talakayan at balitaktakan ngayong araw na ito. Well, hindi naman po lingid sa inyo na nagkaroon po ng ah, sinumiting charges itong Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Ito po yung CIDG ay dinimanda po itong si Chua, no, at ang kanyang mga magulang at anim pang ibang tao dahil sa sinasabing paglabag sa protocol, no. Ano po ba yung protocol na yan? So dito po sa balita na makikita po natin sa Philippine News Agency ay tingnan po natin, no, magbigyan lang po natin ng konting background po ito na nagkaroon po ng or nag-file po ng criminal charges itong CIDG sa Makati City Prosecutor's Office against quarantine skipper Miss Chua. Hindi na po natin babanggitin ng mga pangalan po niyan mga yan. At ang iba pang mga individual, 8 individual daw po yan, no. 2 magulang at 6 pang ibang mga tao, no. Dahil ito daw po ay galing sa, alam naman po ninyo yung kwento galing sa ibang bansa, tapos quarantine daw po dun sa isang hotel sa Makati, tapos lumabas daw po ito, nag-party-party. At sinasabi, nakita daw po ito dun sa isang restaurant o sa isang bar, no, na nag-positive daw dun sa virus, no. So, nagtataka nga po tayo test ng virus Ano po bang ginagamit nilang pantest diyan? May isang taon na po natin sinasabing wala pong pantest diyan sa mga ano po na yan. Kumbaga hindi po reliable yung mga test ng mga virus po na yan, no. So, hindi po natin alam kung talagang yung tao nga po malakas no. Ba't natin sasabihin may sakit yung tao? Ang lakas-lakas nga, no. So kung may sakit po yan, malamang di na nakalabas po ng ano yan, ng hotel po yan or nakabalik ng hotel yan. So ang sinabi dito po, no, ay nag-violate daw po sila sa Republic Act 11332. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Para magkaroon po tayo ng kaalaman at background kung ano po ba itong Republic Act 11332. At dahil ito po yung kinakaso sa kanila at ito po ay may karampatang parusa, no. Nabanggit ko po ito dun sa nakarang vlog po natin na may karampatang parusa po ang paglabag daw po dito sa ano na to, sa batas na ito. So ano po ba itong Republic Act 11332 na to na ginagamit ng mga pulis na to? Pero yung 11525 ayaw nilang gamitin, no? Wala pa ako narinig na kinasuhan doon sa 11525. No, bakit? Masisira yung kanilang mga propaganda No, yung mga kalokohan nila no. Kaya ito ginagamit nila ngayon laban sa tao. Ano po ba ito? Ano pong subject nitong batas na to? Ito pong batas na to ay kilala sa pangalang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. So isa po siyang batas, no. Section 1 po 'yon, no. So sinasabi dito sa section number 2, para ang mga tao ay ma-instill yung health consciousness, no, maging conscious tayo sa kalusugan, sabi nila. At maprotektahan ang mga tao sa mga public health threats through the efficient and effective disease surveillance and notifiable diseases, including emerging, mga bago lang daw po ito, at mga dati na mga sakit. Yan. So ano daw po yan, no? Sinasabi diyan. Ano pa yung mga sinasabi diyan, no? Section 3, definition of terms. Hindi na po natin babasahin lahat po, no, mga kaibigan. Medyo mahaba rin po ito. So babasahin lang po natin yung mga talagang may concern po sa inyo. Disease control refers to the reduction of disease incidence. Pag-control ng mga sakit. Disease surveillance, yung pag-monitor on the ongoing systematic collection, magkolekta, analisa, interpretation, dissemination of specific data, planning and implementation. Yan. Kasama po dyan yan. No, ano pa? Sabi dito, epidemic. Ano ba yung epidemic? Outbreak refers to occurrence of more cases of disease than normally expected within a specific place or group. So pag marami ng mga tao daw na nagkakaroon ng mga karamdaman ay pwedeng ideklara ang epidemic, no.
Infectious diseases refers to clinically manifested disease of humans or animals resulting from an infection. Mandatory reporting, kasama po yan doon sa section na yan, refers to obligatory reporting of the condition to local or state health authorities. Sa mga local government po yan, na i-report po yan. Public Health Authority refers to the Department of Health, specifically to the Bureau of Quarantine, Epidemiology Bureau, Disease Prevention and Control Bureau. Yan, Food and Drug Administration, RITM, kasama rin din po dito, etc., etc. So, marami pa pong mga sinasabi dyan na hindi na natin kailangang banggitin po lahat po yan, no? Ano po yung mga emergency? Refers to the occurrence or imminent threat. Merong agarang panganib ng sakit or karamdaman, no? Na pwedeng, ano po yung mga imminent threat na yan? Bioterrorism, natural disaster, chemical attack, nuclear attack, kasama rin daw po pala yan. No? So, itong batas na to, pwedeng magamit pala to sa mga hinaharap pag nagkaroon na ng mga digmaan. Yan. Nuclear attack na eh. Accidental release of radioactive materials, large number of deaths in the affected population. So, siguro ito yung sinasabi nila na pandemic, no? Large number of serious injuries, kung may mga nangyaring mga disgrasya siguro yan sa mga population. Travel and trade restriction, international exposure to an infectious or toxic agent. Yan, kasama po yan dyan. Public health threat refers to any situation or factor. Kasi ito po yung mga madalas marinig po natin eh. Ikaw, public health, threat ka, mga ganyan-ganyan. Wala naman tayong sakit. Paano tayo naging public health threat? So, gumagawa po sila ng mga kwento tungkol po dyan no? No, public health threat refers to any situation or factor that may represent danger to the health of other people. Yan. So, ano pa? Objective. Develop, upgrade the list of not nationally notifiable diseases and health events in the public health. Ensure establishment and maintenance of relevant, efficient, and effective disease surveillance. So, ito yung ginagawa po nila, yung sinosurveillance po yung mga tao. Pagdating mo, OFW ka, pagdating mo sa airport, yan, ikaw-quarantine ka na, babantayan ka, imomonitor ka daw ng mga ilang araw, no, or ilang linggo. Dati, 2 linggo daw po yan. Yung 2 linggo po nila, ngayon, inabot na ng taon na po, surveillance na nila, no? Hindi pa rin, wala pa rin katigil-tigil, no? So, kasama po yan dyan, yung disease surveillance na yan. Ano pa? Provide accurate and timely information about notifiable disease. Kaya po yung si Bergeric, halos araw-araw po nagsasalita sa television, di po ba? Di po ba kayo nagsasawa doon? 2 taon na hong salita. O, tumaas po ang ganito, may ganito po tayo, no? Pero sinabi po nila kamakailan, itong January, titigil na daw po nila yung kanilang pag-asasabi ng mga bali-balita na ganyan. So, sana naman itigil na nila dahil nakakasawa na paulit-ulit, no? At walang katapusan, wala naman silang solusyon, wala naman silang gamot. Balita lang sila ng balita, kung ilan yung positive, wala naman silang sinasabing gamot. At sa positive na sinasabi nila, milyon-milyon din daw po ang gumaling, wala namang gamot. Meron ba kayong nabalitaan mga kaibigan na binigyan ng gamot sa milyon-milyon na yan na ginamot nila? Ang daming gumaling Tandaan po ninyo mga kaibigan, batay sa statistics po ito ng Philippine Statistics Authority, batay po sa pagkwenta po natin yan, 99.999% ng Pilipino ay wala pong sakit nitong sinasabi nilang pandemic na to. 99.999% ng buong Pilipinas, 111 million po na Pilipino yan. No? Kaya 0.00001% lang po yan. No? Napakaliit lang po niya. Mas marami pa akong namamatay sa TB tsaka sa pneumonia. Wala naman silang pakialam doon. So ito po yung batas. Sinasabi po natin dito. Mandatory reporting of reportable diseases and health events of public health concern. Yan. Re-report daw po yan. Susunod. Kasama po yan dito sa section 4, no? Objective, no? Quarantine and isolation. Quarantine and isolation. Sino yung iko-quarantine? Hindi yung mga tao kina-quarantine.
Mga kaibigan, hindi po ba kayo nagsasawa? 2 taon na po tayong kina-quarantine ng ating gobyerno. Magdadalawang taon na po itong darating na na Marso, no? So, paulit-ulit naghahanap sila ng nagtataka sila kung bakit walang nangyayari. Paulit-ulit lang naman yung ginagawa nila, no? Wala namang nangyayari, no? Talagang sumayaw po sila dun sa laro nung Judas. Kaya walang mangyayari. Matagal na po natin sinasabi. Pag sumayaw ka dun sa laro ng Judas, ay walang mangyayari. Yan, no? Sa Judas na yan, no? So, ano pa? Rapid containment and implementation measures for disease prevention. Yan. Ano pa? Nasabi dito sa batas na to, i-require ang public and private physicians, medical personnel, professional society, hospital clinics, laboratory, pharmaceutical companies, and private companies, institution, pati mga eskwelahan, kasama rin po pala rito. Workplaces, no, mga trabaho, no? Schools, prison, ports, airport, communities to actively participate in the surveillance. Kaya hindi po tayong tataka, no? Ang dami pong marites. Oy, may ganyan na. Meron lang trangkaso, may sakit lang, may sipon lang, ni-report na. Oy, baka may bid ko yan, no? Natakot na yung mga tao. Grabing na paranoid na yung mga tao sa walang katuturan. No? Bakit ganoon ang nangyari sa mga tao natin? Bakit? Araw-araw pong naririnig sa balita Sa media, araw-araw po. No? So, ito pong mga ito ay kasama po dito sa batas na yan. Kaya, ito po yung pinapaliwanag po natin. Ito yung basihan ng CIDG kung bakit dinimanda po yung certain Chua, Miss Chua na yan. Hindi naman natin kilala kung sino yan. No? Ano pa? Under this act, the DOH and its local counterparts are mandated to implement mandatory reporting. Yan. No? So, talagang nire-report po yan. Kailangan daw po nilang i-report yan. No? Lalo na yung mga barangay, kasama dyan. No, yung mga health center, yung mga city health office na yan, provincial health office, kailangan daw po nagbabantay daw po yan dyan. Okay? Ano pa? Data collection, analysis, and dissemination of information. No? Mga Jom. Pakiayos mo nga yung natin, camera natin. Not now. Yan, okay. Thank you. Andito po yung anak ko nakikinig na naman sa akin At sumusuporta po sa akin yan pagka ako yung nagbablog o gumagawa ng ng mga programa na ganito. So, nakikinig po yan, yung anak ko na yan. Data collection, analysis, and dissemination of information from official disease surveillance and response system. So, ginagawa po nila yan, yung pag-collecta ng mga data na yan. Kaya, hindi po natin alam, no, kung talagang tama po yung mga data na yan. Milyon-milyon na daw po ang nagkaroon ng BidCo sa Pilipinas. So, hindi po natin alam kung talagang tama po yung mga data na yan. Wala po nakakaalam yan. Madali naman pong doktorin yan Mga doktor yung gumagawa yan Talaga madali nilang doktorin yan. Magagaling mag-doktor yan mga nasa Department of Health natin na yan. So ano pa? Ano pa ang sinasabi dito? I-skip na po natin yung iba na hindi concerned po sa inyo. Rapid containment, quarantine, isolation, disease prevention and control measures, and product recall. Yan. Containment, quarantine. Yun po yung madalas nating naririnig. Quarantine sa hospital, quarantine sa mga hotel, quarantine sa bahay. No? Merong mga tinatawag na mga home quarantine. No? Meron nga po akong kakilala 2 linggong na home quarantine Hindi nakapagtrabaho. No? So, napilitang umabsent sa trabaho. Walang kita. Nung ikokolektahin na sa SSS. Walang sakit po ito Hindi po ito nag-positive mga kaibigan Talagang kinawarantin na, close contact lang po dun sa nag-positive daw. Nagkiklaim na dun sa SSS. Walang nakuha. Bakit? Walang sakit No? Nag-file ng sickness notification, walang sakit. So, walang nangyari. Wala po siyang sakit, nag-quarantine siya, tumambay lang siya, wala siyang ginawa dun. Marami po akong kilalang ganyan. At meron din akong kakilala, mga dati nating mga tauhan din sa employment po yan. Nag-positive daw. 1 linggo, no? Or mga ilang araw po yun. Wala namang iniinom na gamot. O, nagpa-test uli. Gumaling na. O, magic. Mga kaibigan. No, magic lang. Walang ginawa. Tumambay lang. Yun lang pala ang gamot dyan sa mga virus na yan. Tambay ka lang sa bahay. Galing ka na. Meron nga po akong kilala Nag-positive Ilang araw lang Pumasok na sa trabaho O, wala namang nangyari. Wala namang problema. Okay lang.
Kalokohan. Napakalaking kalokohan po ng mga nangyayari sa atin ngayon. So, ayan po sabi dito ito pa, ituloy po natin, emergency. Section 7, Declaration of Emergency. Provincial, city, or municipal health offices may only declare a disease outbreak within their respective localities. Yan. So, yung mga may karapatan din daw po yung mga gobyerno, local government, na mag-declare ng mga outbreak. Kagaya niyan. So, ano pa? So, ano pa dito yung violation ni ano? Tingnan natin, baka mamaya lumitaw na po dyan yung violation ni certain Chua, no? Miss Chua. Ito, Section 9. Dumako na po tayo dito. Malamang, interesante po to sa inyo mga kaibigan, no? Prohibited acts, mga ipinagbabawal, shall be prohibited under this act. Number 1, unauthorized disclosure of private and confidential information pertaining to a patient's medical condition or treatment. Yun. Another na naman po ito. Hindi po ba kasama rin dito, meron kang hinihingan ka ng ID para malaman kung ikaw ay kulamado o hindi? Di ba hinihingan ka ng information? No? Hinihingan ka ng medical information. Unauthorized. Confidential information po yan No? Bakit nila hihingi ng ID mo? That is already violation dito kung titingnan ninyo. And violation po yan sa Data Privacy Act. Kaya yung paghingi po ng mga ID kulam card na yan, huwag niyo pong sagutin ng yes or no. Sabihin po ninyo, meron po ba kayong court order para gawin yan? Kasi para magawa lang po yan, kailangan po ng court order. No? At bawal po yan sa Data Privacy Act. Bawal din po dito, unauthorized disclosure, and confidential information pertaining to private and confidential information to a patient's medical condition or treatment. So, hindi pwedeng sasabihin basta yan. Number 2, tampering of records. Misinformation, bawal din po yan. No? O kaya yung gagawa ka nga ng ID, pepekiin mo, huwag yun na pong pekiin. Hindi naman po, yun. Hindi naman po yun kailangan yan. Sinasabi lang nilang kailangan, pero hindi po kikimaniwalang kailangan yan. Non-operation of the disease surveillance and response systems. Yan, bawal din daw po yan. Ito pang isa. Pang-4, non-cooperation of persons and entities that should report and respond to notifiable disease. Hindi ka nakipag-cooperate. Letter E, non-cooperation of the person and entities identified as having a notifiable disease. So, parang dito babagsak po si Miss Chua sa letter E. Dahil hindi daw po siya nakipag-cooperate, as na-identify daw po siya as meron daw siyang notifiable disease. So, sino naman nagsabing may sakit po yung tao? Dahil tinesting daw po. Yun. Kung meron pong pera itong si Miss Chua, ang mapapayo ko sa kanya dito, labanan niya sa korte. Batas sa batas. Hingan niya ng patunay. Kasi siya hindi demanda Hingan niya ng patunay na may sakit po siya. At hingan niya ng patunay na yung tinesting na ginawa na yun, talagang nakakatest po ng sakit yun. Doon po talaga magkakaalaman tayo dyan. Magandang laban po yan, Miss Chua. So, susuportahan ka namin dyan para malaman ng buong Pilipinas kung talagang may sakit ka at kung talagang nakakadetect ng sakit yung ginamit na pang test sa'yo. So, kung wala kang idea tungkol dyan, yan, isang idea po yan na dapat ninyong malaman ng abogado ninyo. No? Ano pa? Sinasabi dito, disclosure of confidential information will not be considered violation under this act if the disclosure was made to comply with legal order issued by court of law. O yun. So, pwede daw sabihin, yung mga confidential information na yan, ipahayag, kung merong legal order issued by court of law. Kung wala, hindi mo pwedeng sabihin. No? Dapat nga, hindi binabanggit yung pangalan ni, yung Miss Chua na yan Bakit? Hindi pa naman siya, hindi pa naman siya nahatulan At saka wala namang order ng korte para ihayag yung kung ano man yung niya, yung mga testing niya na yan, o binabalita na yan, di ba? Violation na pala yan. No? So, tingnan po ninyo kung anong nangyari, So, Section 10, malapit na po tayong matapos mga kaibigan. Penalties, any person found guilty, violated the Section 9 of this Act shall be penalized with the amount of, nabanggit ko na to dati, 20,000 to 50,000 pesos. At pwede siyang makulong ng 1 month but not more than 6 months of imprisonment.
Depende sa discretion ng korte. So kapag ikaw ay professional, may karapatan daw ang PRC para tanggalan ka ng lisensya. Kapag naman ikaw ay empleyado ng gobyerno, yung Civil Service Commission shall have the authority to suspend or revoke yung civil service eligibility ng tao. If the offense is committed by public or private health facility, yan, or mga presidente, general manager ng mga private na yan, organization na yan, they will be charged and be held liable, kakasuhan. No? So, ano po ang mangyayari dyan? Kailangan magkaroon ng implementing rules and regulation ang Department of Health. Meron na po. Mahaba po yun. Wag na po natin i-discuss po yun. Napakahaba po ng implementing rules and regulation. Binasa ko po yung ng Department of Health. Napakahaba po. Hindi na po natin babanggitin po dito sa ating vlog. Pinirmahan po ito nung Pangulong Duterte April 26, 2019. No, ang nag-approve po nito ang Speaker of the House, Gloria Macapagal Arroyo, Vicente Soto sa Senate, at siyempre ang ating Pangulo na si President Duterte. 2019 pa, no? Parang nape-predict na nilang magkakaroon ng mga ganitong mga outbreak, no? Talagang hanapin po ninyo 'yan. Nasa official gazette po 'yan ng Malacanang. At saka nasa naman po ito? Nasa internet. Pwede po ninyong mahanap 'yan. No? So, yan po, no, mga kaibigan, ay paliwanag po ni John Wick kung ano po yung pwedeng maging basihan nung kaso o ano yung naging basihan ng kaso ni Miss Chua na isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. So, magandang labanan po yan, no? Pero wag po kayong matakot. Pero ang sinasabi ko nga po, wag po kayong mandaya no? Gawin po ninyo yung karapatan ninyo. Ang inyong laging ipanlaban yung yung Republic Act 11525. Safety po kayo diyan kaysa mandaya po kayo yung no? Kung kasuhan po ninyo, grave coercion, hanapan po ninyo ng mga dokumento, mas maganda po yan, mas matibay na po yan, mas matibay pong ebidensya po ninyo yan, no? So, dito po sa ating vlog na to, inihayag lang po natin kung ano yung pwedeng mangyari, ano po yung nilalaman ng batas po na ito para sa inyong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa John Wick, no? At hanggang sa muli po sa pagbabalik ng ating mga panibagong vlog. Salamat po.